nakabalik ko pa po sa galing. Ma'am. May guntay pinangkapihan sa Colon. Like kita na nanukabili sa atong official video, ang Camila Hotel 1. Twice the fun, twice the ambience. Enjoy yourself, check in sa Camila Hotel 1. O yun man, dili sa inyo ang mga banding with your family and friends. Kung sa mga occasions sa diha sa Silong Sunburst Resto sa Camila Hotel 1. So, kini si Ernest, mahigit ko mo ni regular anchor and host sa kapiyan sa Nicole Makikaawala sa video, sulod sa duha katakna na public affairs program here in Colong City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Live kita sa simultaneous broadcast, pinaagi sa ito ang Radio Mindanao Network, no? Ang DXDR 981 AM o IFM 94.1 sa inyong mga radio dials. And of course, good morning, good afternoon, good evening sa ito ang social media platform, sa atong YouTube, sa atong Facebook o Twitter accounts. Inaagi kang Silbert Adriatico Dundo. Yan ang atong IT Director. Nga may nabilit karon dire. Good morning, atong ang tax, o siyang misis, siyang pamilya. How are you? And happy Sunday ninyo. And also, si Dari Dotos Estasyon, kauban ng Luigi Monera, Mark Bacruya, ang President sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office na Press Corps, no? Congratulations sa mga bagong new sets of officers sa CNPTO Press Corps, Vice President si Michelle Bala Monte de Ramos, tapos mga Board of Directors tagan, no? And congratulations ninyong tanan. And also, ato ikabalo nga karon January 17, 2021, no? So, muna nga medyo kusog kayo plan please sa Dakben sa Nicolo, please. Katong sa Dakben sa Nicolo, please. Kaya ako, magkakong sa ito ang COVID-19, no? Nga mga health protocols. O necessary nga maaaring mo sa Dakben sa Nicolo, please bring your raincoat, jacket with hood, payong, kay haron dili mo makulanan. Kay lahit kayo ron, sipulon mo, hood, or kanang gilantan, na lisod kay ma-charge tayo mo COVID-19. Mauna nga, please, no? Take care of yourself. Take good care of yourself always. Dahil atong ipahibalo na atong mga bisita, taga GSIS o taga SSS. So, atong adunay mga transaksyon, atong adunay mga tuyo sa mga kasutan, mga opisina, buhatan. Pwede mo nga mo tune in, mo join sa itong discussion through text, through telephone call, or sa ato ang messenger, no? Message mo para sa inyong mga concerns and issues sa mga buhatan. So before moving further, please join me in praying para sa atong tanan. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hand to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our mind with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs, and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently this life, which you have created now and forever. Amen. Then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Viva Pit Senior, no? To God be the glory as always, no? So, sa tanan nga nagsaulog ka sa kapistahan sa Senior, sa ato ang minahal nga sa Kristo, no? Pit Senior, and hope na maayo prakit ang tanan. Okay. So, sa dili pa sa kita mong parensonahan, ato na i-acknowledge sa atong mga sponsors. May naglag kinabuhi sa atong kapihan sa Licolong Matag Domingo nga tanan, atong mga advertisers. So, thank you so much nato kang Vice Governor Senen Alvis Angeles, Deciding Officers, ang mga Luwigan sa Zamboanga del Norte, National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kay Elizabeth Dalaga, ang Regional Corporate Public Affairs Officer na nagawasi sa Iligan City, ang NGCP, doon ay nakuha proyekto din sa itong Luwigan sa Zamboanga del Norte, mauka na ang Mindanao Business Interconnection Project,
yung VIP nga nagkapinay o 52 billion pesos ang cable terminal station. Namin ito sa Barangay Tagulo, Dakbayan sa Lapitan. Nagkasalamat na ito ang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., Attorney Cynthia Alabanza, spokesperson. Dr. Ruth Brillantes, Board Member, 3rd District sa Zamboanga del Norte, Chair, Committee on Health, Sanitation, and Human Settlement. Director Radon Sidinio, Regional Director, DA9, Zamboanga City. Janus Marketing, naman sa spare parts ng masakyanan ng motor parts sa ubos lang mga presyo. Ang ito sa Quezon Avenue, Dakbayan sa Dipolo, Ibrahim Bigumala, ni Mr. Janus Yu. Tawagan lamang sa telephone number 212-1148. JJMP Fruit Nursery and Lumberyard, Liga sa Food Siblings, Kukulambers, Uban pa sa ubos lang mga presyo. Anamenta sa Barangay Liyan Ngasal, Luzon sa Plano sa Zamboanga del Norte, ang branch, anamenta sa Galas ng Dakbayan sa Dipolo. Congresswoman Gloria Gina Badlabag, Member, House of Representatives sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Petra Cement Incorporated, pinagi kay Engineer Gilbert Cruz, ang namitan sa Lomel Rasa, ang Luzon sa Ruas sa Zamboanga del Norte, o ang plant manager ni mga si Neri Refoibo. Shine City Food Terminal, operated by Casawa Growers Association of Capital City, na malitis sa Casawa Chips, banana crackers, boneless bangus, uban pang farm products, namitan sa ground floor, City Hall, sa Capital City o sa Dampa, no? Multi-awardee, hinihan kagapa. Kita lang si Miss Susan Impinado. Okay man, good morning and thank you so much. At sa inyong pagsali, Board Member Patrick Jean Chan, Minority Floor Leader sa Guriang Palalawigan sa 1st District sa Zamboanga del Norte. Mayor Evan Hope Boyet Olvis sa Lungsod sa Blanco sa Zamboanga del Norte o karon Acting Vice Mayor Alfredo Balitis sa Lungsod sa Blanco sa Zamboanga del Norte atong nahimong bisita kaniadto ning ating Domingo. Mayor Delamy Amora Culin sa Lungsod sa Salog sa Zamboanga del Norte, the musical town, no? Nahimong itong bisita next Sunday pohon. Roger William King o Jennifer Agustin King all the way from Oma County, Northern Ireland. Of course, ang Hotel Camila 1, management and staff, pinagi kang manager Gold Fabrica, si Bigoy, si Mark, kanyan may kanunay na ito nga, nag-abi-abi. Dalang salamat na ito nga Provincial Advisory Chairman, Engineer Roland Soliva, sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. At the same time, si Engineer Roland Soliva, ang President sa Dipolo Chamber of Commerce Industry, kauban sa iyang asawa na si Ma'am Cecil Soliva. Happy viewing to Hanya Vicky Caballero, James and Samantha Caballero sa Ontario, Canada. Shout out to Lady Arepa sa Toronto, Ontario, Canada, o MID o Jennifer sa Doha, Qatar. We love you and God bless you always. Dayon, ato mga panelists, ato ni i-roll call. Good morning and happy Sunday. E malutan ang mananabog ni sila kay COVID-19 karon. Attorney Robert Ligorio, Board Member Emilio Boyli, Attorney Rosalia Matoy Barinaga, kini siya siya tago, busy lang siya. General Manager Alemario Dagting sa Lapitan City Water District, Emmanuel Dalman Tagoy sa Philippine Information Agency, busy kayo mag-transfer sa Zamboanga Valley. Edgar Sawanda, Julius Salaveria, nag-monitor karon na siya question na nakaumong atong CPA panelist di sa Department of Trade and Industry, na kinakusgan ng amigo ni Sir Manuel. Si Wyatt Aka sa Philippine Ports Authority. Okay? So, mga to ang nagaginabuhi sa tutapian sa Dipolo, matay Domingo nga tanan. O ingon man, itong mga pasalamat ko sa anak na nalimtan. Sorry ha, adjust lang. Hindi na ko ni dapat kalimtan kay mahalin ni po na kato na po aning po. Adjust lang. Commercial property for sale, location, Cagatan Road, Biputan, Dipolog City, land size, 370 square meters, price, 21.5 million pesos, subject properties, floating Dipolog City, integrated bus terminal. Please contact Larry Foyo, 09175697-183. Land size for sale with 2-story commercial building in Dipolog City. Land size 192.8 square meters, floor area 300 square meters, price 20 million pesos, negotiable. Property currently earning 60,000 pesos per month. Subject properties located at Lugar, the heaviest foot traffic in the city. Please contact Larry Foyo,
091756971183. Another one, commercial property for sale, Rush. Land size, 193 square meters. Floor area, 316 square meters. Subject property is located right at the heart of Dipolog City. Few walks away from Dipolog Central Public Market. Price, 28 million pesos. Negotiable. Mode of payments, 15 million pesos down payment. Remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Refoyo, 091756997183. And last but not the least, land for sale, area 5.9 hectares, location Barangay Sampol, Dipolog City. Price, 250 pesos per square meters, frontage 134 meters, ideal for subdivision or gasoline station. Please contact Larry Refoyo, cell phone number 091756971183, and Dipolog Realty Services offers the following services: titling for 5,000 pesos per title, commercial property, residential property, industrial property. Processing of estate tax clearance, 5,000 pesos. Also, contact Larry Refoyo. And good morning and happy birthday nga to kang Jocelyn Joy Isolga. Happy birthday, Joy, and God bless you. Greetings coming from Aunt Inolio, Priscilla, Gahitila, kang Annabelle Davis, and yours truly. Thank you so much. And let's start the ball rolling. Tayo natin. So, yun na ako yung masahon. At ang acknowledge ang paghabot kami, first come, first serve. Ang malali. Punta na, SSS. Ang atong branch manager, ikan sa government service insurance system, no? Dili sa atong dakbayan sa Dipolog covering. Nagkakari siya coverage, no? Provinces of Misamis Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Ato provinces, 5 cities. Dipolog City, Lupitan City, Rosita City, Tangkog City, and Osami City. Okay. Ato ni Suki, ato pa sponsor sa ato ang humanitarian, no? Nga aid sa labi na sa atong pandemic, consistent ni siya nga ato ni siya madaganan in times of calamity. No? He has a good heart, no? So, Engineer Yuncito S. Manuel, ato ang branch manager sa GSIS Dipolog City. Good morning again, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog, and Happy New Year. Okay. Isang maginhawa at mapayapang araw sa ating lahat. Ako po ay naglubos ng papasalamat sa isa pang pagkakataon, Ma'am Edith. Yes, sir. You have been a lot of help to GSIS, as I have always been mentioning. And today, I am again grateful that I am given, or GSIS Dipolog Branch Office has been given this opportunity to update our members and pensioners on the latest policies, programs that we have for them this year. So ako po i-greet ang atong team Dipolog, who again scored another victory this year. Despite the pandemic po, we have increased our claims proficiency in terms of turnaround time. Ang ating loans po, hindi tayo nag-idehado. We are in the top 10 nationwide pa rin ang ating GPAL. And then, thank God, lahat po kami ay nasa mabuting kalagayan. We survived the coronavirus. Meron tayong positive na kasamaan, pero they were able to recover. So, magaling na po silang lahat. So, ang ating mga gwardiya ngayon ay nakikinig sa atin kasi sabi ko, dapat alam nyo rin kung anong nangyayari. Okay. Kasi gaya ng mga ibang agency, sila po ang mga frontliners. So, ang ating mga miyembro at saka pensioners, usually, when they come to the office, sila unang-unang tinatanong. So, I tell them na as part of the organization, they should also know what is happening sa ating opisina. So, I am thankful ng ating mga gwardiya ay nakikinig ngayon. And then ang ating good friend na si Sir Julius, Happy New Year. At sa lahat po, no, sa ating mga superintendents, mga branch managers ng Land Bank, Development Bank of the Philippines, Sir Joel, Manager Joel, and mga auditor, no? Good morning, and lahat ng stakeholders. Isang magandang
araw po sa ating lahat. And Viva Pizza lahat. Okay, thanks so much, Engineer Leoncito Manuel Sanchez, SIS, and we would like to acknowledge the presence at aming amiga sa Social Security System, no? Sige siyang ga-audit eh, nara siya ang And but, siya yung taga SSS. So, if you have questions, like nag-text na to, so ma-entertain niya karon or later, no? Tomorrow. So, si Ma'am Alma Auditor sa Social Security System, Bacolod City. Ma'am, good morning and welcome back to Pakihan sa Bacolod. Hi, good morning sa inyo, ma'am, sa kay Sir Leo. Ang boss, si Boss Joel. Good morning sa tanan. I hope maka-enlighten nyo sa inyo sa daghan kay mga questions about sa benefits sa SSS. Especially karong panahon sa pandemic na gusto naging kahit ang maka face-to-face. So, we tried na ang tanan good nga mo nga mga requirements sa pagkuha of benefits. Mag-visit din sila online kay tuwa na dito tanang forms, tanang requirements. And pasensya na medyo delay tayo sa ating processing because of our skeletal force lang na work na namo. We are only up to 3 to 4 employees na mag-evaluate sa inyong claim. So, as we go on, say lang sa ating good morning sa inyong tanan. Okay, thanks so much, Ma'am Alma, and of course we have the branch manager of Social Security System Bacolod, Sir Joey Lopez. Good morning and welcome back to Pakihan Cellphone. Okay, good morning sa tanan. Angel, good morning, no? Namawag yung pasayugan ng Pakihan sa Tikulo upang sa iyang mga minsakpan, no? Brad Leo, good morning Sir Leo, no? My friend in SIS na active kayo si Sir Leo. Multi-awardee, no? Jacobo Praise ni Sir Leo. Bili ko pa ni Sir Leo yun. So, no, mga sa tanan nga mga suki nga viewer o ipapatian nga programa, sabi na mga membro sa SSS, bisan ka kung dili mga membro sa SSS, good morning kanyong tanan o salamat na kanunay mo nagsunod ng inyong programa aron po ang inyong mga pangutanan ng tubag po na pinaagin din sa kahanginan. So, salamat sa tanan o bisan pa sa mga experience nato nga nagkaroon sa mayaging tuig, mga nato lamang. Pero ang atong buhatan, napadayon sa paghatag o serbisyo sa tanang mga membro. Salamat yun sa ibang staff nato sa SSS Bacolod branch na nitambayayon yun, no? Nihatag po sila o serbisyo nga angay din po nga ihatag sa mga membro nato. So, kabalakuran, mo pangutana, may sama sa mayaging adlaw nga usa ka pod ka radio station nga sa office. Daghan pong pangutana o siguro katong mga pangutana karon katubag na ako atong mayaging adlaw. Pero feel free ra gyapon mo nga mupadala sa inyong mga queries dinhi sa kahaginan. So kung gusto, salamat o praise the Lord nga niya patakaron napadayon gihapon kita sa inyong programa aron patagaan gyud katinawan ang tanan. Thank you so much, no, Sir Joel Lopez, SSS. And first and foremost, first come, first serve of GSIS. So, Sir, New Year 2021, unsa ang ato ang mga bago, no, na pamalatag, pamahagi, palisis diya sa ato GSIS concerning sa ato ang mga suki, mga members, pensioners, and other mga ginahanglan ng benefits diya sa GSIS. Okay, sir, please. Okay. I do not know kung this will make them happy, pero ang ating moratorium period po kasi ay natapos na. So, back to reality na tayo. No? So, happy days are over. So, unahin po natin ito.
total para sa kapakanan naman po nila ito. Yes. Ang ating resumption of the payment after the moratorium has begun. So, beginning this month, babawasan na sila ng kanilang mga obligations, which Okay. should be remitted to us on the 10th Every 10th of the month. Monday of the following month. So, Okay. January na mga dues, Oh. it should be remitted to us on or before February 10. Okay, sir, before you proceed, atong hinahina yun. Nawala po kuya partner sila, ano yung hina? Last year, at the start of the pandemic, until this very day, ano yung mga offer daghan tayo na mga loans, no? Kung sa mga tayo klase galing mga loans, kung sila po, update po tayo, wala ni-avail sa inyong mga loans. Ulahin na sila nakarealize na, niabot ng January kay bayaran ka na parilgo ng tanan. So, there's a tendency na mag-draft sa mga sweldo. So, kay daghan man kayo ang mga loans na i-avail, ipahatag niyo tanan jud nga mga yes, makatabang sa pandemic. Yung bayaran mo na, so karon ang nasa thinking namin na karon nga mga bankrupt na gyud kayo karon, no? Kaya agyan na pahingon na ko tanan sa KSIS. Kung sa kayo ang mode of payments nga pwede dili ito pabukatan ang ato nga na mga government employees at ang mga nakabil sa loans. Para ma-appreciate naman po nila ang ginawa ng GSIS, kami po ay nag-implement ng moratorium for 6 months. Yes. So, ang ibig sabihin niya, for half of the year last year, kami po ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na hindi mo na mabawasan ang kanilang mga obligations sa GSIS. In fact, sa second bayanihan natin ng moratorium, we disregarded the status of the loans. Whether it is in default or not, kasama po siya sa criteria na sa moratorium. Now, ang consequence noon is we have extended the term of the loan. So, more or less, ang babayaran nila ngayon is the same amount that they used to pay GSIS. Hindi po doble, hindi po triple, hindi po times 6. Yung the usual na amount, the existing amount na babawasan, yun po ang babayaran nila beginning this month. So I hope na-appreciate nila. Kaya lang po, syempre, malaking pagbabago po yun. So I hope ma-appreciate din nila yung tulong na naibigay ng gobyerno natin sa pamamagitan ng ating Bayanihan Acts 1 and 2. Now, meron pong nagtanong sa akin kahapon before I came, na may balibalita daw na meron na namang moratorium. Now, ang ano po is ang ating Bayanihan Act 3 is, I think, focuses on enterprise assistance. No? So, ang ibig sabihin, doon sa mga small businesses naman po. Kasi yung sa ating Bayanihan Act 2, ito yung sa mga manggagawa na because of the limited movement, manghihirapan sila makakapag-access sa mga goods and other things. So, yun. So, in this regard, or in relation to this resumption po, ang ating GSIS has partnered with Meralco Bayan Center. Okay. Kasi nga po, gaya ng problema ng ating SSS, we still maintain yung social distancing and other health and safety protocols. Ang ibig sabihin noon, distansya pa rin tayo, hindi pa rin tayo 100% na nag-open. Kasi nga, wala pa tayong vaccines. And I made mention this to you earlier, the moment na meron na po tayong vaccine, pwede na natin i-increase yung number of members that we can entertain, accommodate. No? Especially po kami, sabi ko nga sa inyo, ang ating coverage ng GSS Dipolog includes Misamis Occidental and the 3 cities doon po. So medyo we also would like to protect the employees and the members' health, no? While we serve them. So ito po, we still maintain yung payment through the bank. Pwede sila magbayad sa Land Bank at any branches dito sa ating Misamis Occidental sa Bungad del Norte and itong Bayad Center Meralco.
Habisin ka lang po, sa layo ko ang tawag, yung tanganan ko lang. Meron mga bayad centers dito sa atin na okay. accredited sa ating bayad ng Meralco Bayad Center. So, Okay. this will allow mga individual payers to pay. Hindi na po kailangan kasi may mga munisipyo ngayon na are locked down due to increase of cases of COVID. So hindi sila basta-basta makalabas, and when they come to us, kailangan nila mag-swab test, and that will cost them 3,000 plus or 4,000 plus. So ito, by giving them the alternative mode of payment, malaking tulong din sa kanila. No? Yes. Okay. So yun ay isa. And then the second one, bago po i-ano yung mga Yes. loan programs natin, ang ating unit enrollment po ay full blast na. Kasi nga, meron nga kami mga loan programs na kailangan din sa mga miyembro. No? So, for these 2 months, January and February, in-schedule po namin ito for all members and pensioners within Misamis Occidental. Sila naman po lahat. Focus on sa Focus lahat sila. okay. So, lahat sila, mga Taak, Osamis, NFA, Osamis, Debet, Osamis, Misamis Occidental, Land Bank, Tangkok, and all offices within the provinces, within the province. So sila po muna ang ano. However, kung meron tayong mga hindi nakapag-enroll from this province, so pwede po sila mag-request. Meron tayong walk-in, pero first come, first serve. No? Okay. We still maintain, just like SSS is doing, at any given time, yung lobby namin maliit lang, we maintain at least 16 lang po na tao. So the rest of them has to stay outside until na ma-serve lahat. Kasi po, naka-CCTV tayo at para din sa protection ng ating mga miyembro at sa pensioners. So, yun lang po. Okay. The first part of our Okay. Okay. update. Thank you so much. Sir Leo, ako rin kasahon ni sa SSS. Kaya murag bidabudabuhan ko pangutanan, no, ang social security system. Okay. Kini, don't shoot the messenger. Kaya naghan kayo ng sago-sago ng mga questions, no, mga issues and concerns regarding SSS. So, from Julius Raveria, nag-feedback ko din niya, matod ba niya na I quote, nice rainy Sunday gift and kampihan sa Dipolog family. Question number 1 to SSS. Tagai una ang mga listeners of basic backgrounder about the Dipolog branch para makasabot sila. Coverage of the branch, estimated number of policyholders, average monthly remittance transactions, average claim transactions, number of technical employees. Okay. Yes, background niya. Ini-ikonan ka ng specific, no? Okay. Sige, Sir Joel, go ahead. Okay, sangko sa pa, yung buntag sa tanan, no? Aki tubang sa nag-inquire karon, no? Ang SSS Dipolog branch, ni-cater niya from Rizal, Zamboanga del Norte, up to Utala. No? So, tanang mga 2 cities, no? Dipolog ang nakita. Tanan nga mga probinsya, tanan nga munisipyo under ani mo niya to. So, if you say from Rizal to Butala only, how about the remaining municipalities up to Cebu? Kalawi, Tambilisan, ang Triple S is under Ipil branch. So, ginala ang pag-divide sa ato ang Okay. Bago lang ha? Number 2. pag-create sa Ipil branch, ibalhin ang account dito kay mas accessible man. Okay. Ang So, Triple S masayon dulot dito Yeah. ang isang bangga. okay. So, i-transfer, no? So, daghan mo na kabalaan, sir. I, for one, ko ako kabalaan. I thought, kay ako mga relatives sa Baligian, Siopon, Kailangan sa under sa Dipolog. o nga under the Dipolog, dili kay. So, ipil na sila. Since when ang ipil established? Since when ang ipil na established? I think 1990s, no? As Hindi na, how come nga wala kayo na makuha? ang Ipil kasi, no, ang Ipil branch ni ang coverage po nila is Zamboanga Sibugay. Yeah. Zamboanga Sibugay ang katuwa kong gilingan lang ganyan municipalities sa So,
sa Boca del Norte. Na mas doon dito, accessible sa mga claimant, mga members ng mga dito. Yeah. Pero karon nga system nato sa SSS, bisan asa ka, kaya naman tayo pag-isili kang kaya So, bisan asa ka, kapasibo, pwede kaya ito mag-transact. Okay. So, atong buhatan, dictator na o 2,600 employers, no? Registered employers. So, naghantang mga employers na wala na registro. Dahil, ang atong self-employed, medyo daghan pagkabali sa self-employed, sa dili sa SSS, dahil ang average na to collection is 21 million per month. Oh, that's huge. Including employer and self-employed. So, Okay, including employer and self-employed, sa pangabot ng Gasolonal, Maringay. Right, sir? Nga, ang atong batan, kuwan lang ni, kuwan lang personnel na mo, 20. Okay, 9 transfer, isa. Sa 20, pila na GO, mga GO, dahil duha ka medical personnel. So, mao na nag-cater or mao na manpower na to sa SSS. Pero during the COVID-19, because of the pandemic, no, skeletal force, 50% lang ang duty. So, sa butata 20, pulo lang mo duty. Kanya sa pulo, i-divide ka na per section para mo ma-operate po ang mga section. No? So, one employee per section, so medyo mag-isog yung adjust. So, wala nga, usapot ito na naghan din ang pending sa office. So, ang mga pang kanta pamaagi na ma-listen din ang pending kayo. So, claims mo na, kakinhala mo po ng atong mga members. So, pero karon sa pag-una itong schedule starting this month, nga nadap na po ng atong opisina, 4 days ang work, 1 day lang ang work from home. So, 70% ako ang majority. So, wala nga, padayon po ang atong mga proseso, nag-evaluate sa mga claims. Wala nga, doon na yung delay, no? Tunod po, epekto po sa online filing sa mga claims, nga bisan to akas Manila, pwede ka mag-file sa mga claim, kunya, natingalaman ka kay musunod naman sa ato ang account. So, kung na-assign sa Dipolog branch, ang Dipolog branch personnel mo process. Okay. So, there's a question regarding claims, no? In the private sector, di ba, SSS caters to private sector. GSIS caters to government, okay, sector. Pag-ibig ko, no? Just sa private sector, especially in the labor sector, hindi kayo na sila tech-savvy. So, when you say online ang inyong transaction, online ang inyong pag-apply, you cannot expect them to do so. Because, tagalang implementa sila, doon kayo, may signal, and all those problema sa interconnectivity, no? Sa ato ang mga Wi-Fi, uban pa. And, most of all, naana sila sa mga age na, claim na lang galing, tapos so naanad sila itong face-to-face o manual. So, when you say, ninyo ang cliente ko sa SSS nga, i-file na niyo online, kaya mo na, kaya because of COVID namura sila helpless na rin sila. No? So, I think, kung sa kaya inyong bago, nga pamaagi ka, paano sila, please po na ito, makita po na ito, kininihan na mga underprivileged sa ato society. Nga mo, anak sa inyo alam yung tuyo, para lang makakuha ng claims, then dagan pa yung mga requirements sa uwan pa. So how can we help them? Okay na problema na ito, no, na tinasa ng members sa SSS. Una, internet connectivity sa ito nasod sa Pilipinas. No? Before yun sa pandemic na na-experience na ito last March, ang SSS na naginay programa na digitization. So meaning, through online transaction. Right? Doon na lagi proposal, paperless, kami yung paperless. So, Yes, sir. Mao na nasayo ang pag-implement sa digitization na program tungkol sa pandemic. In fact, last July 2020 po ang target. Pero nag-lockdown ang start sa March. So,
murag nakalitan ko na nga mong opisina na dapat July pa unta ma-implement na March na nung nagsugod. So, lisod yun. Even kami, no, mag-explain na sa mga client nga ang atong transaction karon is through online. Lisod din sila. Bisan kami nag-lisod kami sa among latan kay during that time, wala naman ko yung mga seminars. In fact, ang seminars na ron through week naman. Webinar naman po yung alam, no? So, through Zoom meeting. Zoom meeting, no? Ibig tanang yung pamaagi sa Yeah. technology. So, ano sir, how do we extend help towards them? Mga paano na sila, kanang hindi mo dito marunong sa technology. Like, wala signal sila, syempre, mana, ito sila sa inyo. Kanang yung manaliha, doon natay, naatay gama nga procedure, no? Procedure step by step how to register members sa online. No? With technology karon atong mga cellphone na mga apps na to kay ang atong website sa SSS ma-access man sa Facebook, Instagram o sa Google, no? YouTube pwede man gani na tutorial sa YouTube. Pero ato yung main website ka na www.sss.com.ps pero other pwede na ka ma-access. Pero ang advice na if na kayo mga anak or mga friend na will sa cellphone nato karon technology, so pwede ka mag-assist. Anyway, may step by step na atong ginagawa. Although nakakayo ba nga di good ka palo, pero ang mga kong encourage nga, di yun, makaya, pwede lang sa tamang bulog sa imong mga queries or Dropbox. So, kung ginagawa sila ng mga email ads sa office, every time na sila yung mga queries, pwede na ito matubang email. For every transaction, sir, how soon is the processing? Mawait ang inyong client para makuha nyo. Ako yung hatag na almost sa process. Good morning. So far sa mga Dropboxes na to, naghan kong na-receive every day. And we have a 2-day sanitation before na to na siya. And since na spiritually medyo dugay-dugay yun ang atong processing, sa karon, we are trying to finish the December na na-receive na claims. So, pinaspasay lagi yun ni Ani kay tunang basta ang budget na mo, kung may queries, kung di man ninyo makaya online, i-Dropbox lang. And then we advise doon sa mga mag-claim of benefits, especially na naman tayo lahat ng forms ma-avail na sa atong website, and so with the requirements. So, nakiusap ko din sa ila nga, before ninyo i-Dropbox, kumplituhon mo sa para i-evaluate namin good na siya, proceed na dahil tayo sa processing for payment. Kaya lang, usahin, isang simple lang na signature sa application form, maligtad pa. So, mabalik na po dato. Yes. So, we try our best na kung gamay na gani na siya, especially kanin yung kuan karon kaning enrollment through banks. Kaya wala naman tayo check-in, no? So, lahat through bank na tanan. So, ang IT na mo, ang among program is that dili kami mga empleyado, dili na kami mo include nila. Sila na mismo. Kaya sila nakibalo sa ilang account. At saka, i-remind sa tawag nila na kung ang record nila sa SS is that the name, munang complete name nila, mo sign record niya sa bangko. Kaya ang payment nato, link lang na siya. So kung may discrepancy sa name or whatever nga, kaninong account na may invalid din siya. So another return na naman yun, another processing, so mas madugay. So we just follow the requirements, nandun naman na sa online or even mag-Dropbox sila, tagaan mo sila tanan ng requirements. Ang panatamo nga, uli nila, kumpleto na para di na magpabalik-balik. Kaya muna yung makalaman. Yeah, okay. So, additional question coming from Edgar.
Thank you very much. Good morning sa ating mga sakit ipabinaw sa kapilan. Sir, most sa akong mga nabati yung nag-complain sa mga karon ang aming mga communication, online, internet, cellphone. Most of the complaints na aside telephone, wala na kubar. Kung natin ay mga draft one, dugay ang response. So, nga ba? O mag-website mo rin yung dugay ang response. Sa organization, wala ba na ito kayo? Nausod naman ba ito? Totally nausod naman ito. Ano na nata ang normal. So, pero man para sa uwan ng mga website na kung mag-query ka, later or mga 3 minutes, na na-reply video. Kung sa imong access, kulang ka sa picture, kulang ka o kulang yung papers, matubag dahil kaya marang hindi lahat ng progress. Ako nabati ka po, hindi ka mga kuwan. Ulit ko na, sa taon-taon na panahon, kulang guys, this year magay kulang nila din, kulang nila sa kapapili, pero it will take time pa nga, may balot nila ang nga. So wala ba sa organization sir nga, butang you in charge of that, nga para ba may balot nila the soonest possible time, para ma-corrected po nila ilang mga kayo. Sa akong nabantayan, ang processor na to, once ma-process sila claims, kung na-denial, ilan man ang inform tayo ng member through text. So, ang uban po through email. Okay. Ipagit kalikayan na submit sa ilang mga claims na ay mga kulang. So, sa akong naibawa, mao po na akong ipalutan na sa mga processor na yung sa inyo pag-inform ang member na na-deny ang claim, kulang. So, sa ilang envelope, sila yung note dito, kitikisan na galing. So, maunay problema. In fact, ilang po nagibutan sa ilang monitoring. Kada claims, before you release, na yung mga discrepancies, ibutan na sa monitoring para in case manawag or mag-complain, may bawaan nga, mauni ma'am, ano yung problema. In fact, i-inform ka through text, through email na, mauni yung problema. Actually, lisod yun. At the start, lisod yun. Kani online transaction. Lisod. Isan ako sa ato kung panginalang ba, i-consider mo, lisod mag-ilay yung online transaction. Pero ako bang natanaw nga pag may compare sa laing lugar, left behind ay Pilipinas through online transaction, kay usapon ako, internet connection, hinay. Wala ginagawa. Kung naman yung change yun, pag-ahimon, lagi na yung resistance. Labi na, sa ato ako, natin consider na sa atong sitwasyon, mga member na tumasa kayo sa Pilipinas. Pero kaning online transaction, murag, usapon ni pamahagi nga dituluan ko na ito atong mga client. Naon sa akong paggamit sa mga gadget, kasi mawahi nga tayo sa uban nga, di ta adapt. Kung may policy sa office, kada opisina na ang ginay policy, hindi po tamo palo sa ilang policy, transakta, hindi po makuha kung gusto makuhaon. So panahingkamot pa yun ang buhatan sa SSS, nga matagaan kita o katagbawan ng tanang member na pinakaroon nga filing of claims application is through online basis na. Na ako nabantayan, kanang mag-enroll silang bank account. Bank account, mag-enroll sila, mag-aging na sa ako kanan. In fact, yun, usali niya sa rason na akong makita, kanang erroneous entry ng account number. Kaya, bisan sa bangko, ang akong mga card holder, hindi pa pamilyar asa lang account number. Card number ng ATM, kanto may ilang isulot. So, dili man ito mumat sa ilang record. So, matinay, usag ito siya nga na-deny. Nya, natingala po ko nga, dili lang po pagkuhan, pero siguro mag-iibog pag ang mga member kayo. In fact, ayun sila account number. Usahay, ilang isulot, ilang cellphone number. So, mismatch yun. So, wag na nga, wag na isa karason nga, kinahanglan pag inato ni i-inform ang mga member nga educate yun, i-educate pa yung tanan nga nato nga ingon ani na kita karon whether we like it or not
mo adapt na kita ang bagong Embrace sistema. na yung normal. Okay. Marami pa naman I'm sure nakita na bubalik ito para sa una, face-to-face transaction. Lahat na yun. Muna kausaban nga, sa kami po, makalitan po. Okay, yes sir. Kabalak na naman kay mura ang the mindset is mura lang temporary ba na tila bumalik ka lang kita. Naunang ko ng mindset nga, bumalik ka lang kita sa normal, bumalik ka sa normal. Positive na yun. Kung una, even before the pandemic, other countries are very far away na sa technology. Kita rin parang nabilis. Ato sa atong sa opisina na to is kanina yun. Practice, wala i-record mo na to sa mga kaya. Okay, so the same with the SSS and the GSIS. Have you encountered the same problem? Yes. Ngayon nga na, kay mga Dropbox, o ba na kay, mas daghan mo tayo mo sa talagang ng mga kliyente. No? Kaya daghan yung nakugot ang coverage. No? So, unsa po din mo na-encounter is at the start of the pandemic, sir, kay, especially so, na nag-igo kaya mo COVID-19, hindi ko mga empleyado mismo, unlike sa SSS, no? O, sila din mismo nag-igo ko sa COVID, pero yan lang. Anyway, we share the same experience with SSS, no? It's a struggle, it's a daily struggle. The Anti-Red Act, no? Ang ating EODB, has challenged us because they have lifted itong sabihin natin na parang nagbigay din sila ng moratorium for 3 months. And then after 3 months, they have implemented again yung 3, 7, and 20 days. No, I think applicable ito sa SSS. These are the number of days wherein a certain claim or transaction should be processed. 3 days for simple transactions, 7 days for complex transaction, and then 20 days for yung requires technical transaction. So, ang ating claims is classified under the 20 working days transaction. And just like SSS, we also follow yung sanitation period. Ang sasabihin ko lang sa ating mga members ngayon ay ang number of days that they have to wait for our feedback, no? Pagtanggap ng mga claims, no? Example, kung nasubmit nila on Monday, isa-sanitize namin yan, and then kukunin namin yan 24 hours after. So, ipo-forward yan sa processor on Tuesday, and then we have been directed to provide feedback within 72 hours kung kulang sa firma or hindi tama yung pagka-accomplish ng. And then, if in order, that is where the 20 working days turnaround time starts. So, kasi nakaano pa rin kami, we are being monitored also by the ease of doing business na yung which replace the Anti-Red Act natin. So, unfortunately, no, I mean, unlike SSS, ang ating audit, ang aming state auditors require the submission of original documents. So, ang ginawa ng GSIS, just to parang have a pre-processing, they can submit it online, but after 10 days, they have to email or to mail to us or the original documents. So, yun ang para we can do pre-processing na. So, para when they submit to us, ito na, go na kami yun. At ito pa yung pwede kong share na best practice sa kanila is, I think sa GSIS, we value yung aming mga AAOs. These are the mga agency authorized officers. So even yung contact tracing namin sa mga pensioners, nagagamit talaga namin sila. So kapag ka, because we have this period, the annual first pensioner tayo, someday soon we will be pensioners, and to protect the fund, they have to validate or to actively renew their active status. So kung we ask assistance from the AAO to locate itong mga ating pensioners. So siguro yun ang naging magandang ano natin because
we keep parang live. Meron kami chat group with the AAOs. Meron talagang special na sabihin natin, So you put extra mile. and friendship with the AAOs. And Okay, last year, sa buong Pilipinas, kami lang po ang we were the only branch office which conducted the Appreciation Day, which will be implemented in all branches nationwide na this year. Because it's a good practice, we were able to invite Governor Litan and Regional Director Boris, who shared their mga experiences, bad or good, and even your AAO, so Sir Mans, si Mans, no? Yes, your AAO, who also shared yung mga, for us, to know the rooms for improvement. So, si Ahmad, so thank you Sir Ahmad, no, for sharing. So ito lang yung, we really utilize yung social media, sabi ni Sir Joel, educating them, para din, ito na, embracing the new normal. At the same time, complying with the ease of doing business. Kahit kasi, they still deserve yung mga 20 days processing time, and for loans, 3 days lang. Actually, the loans natin dapat 3 days lang ang processing. And then yung mga claims, medyo requires mga technical na mga processing, 20 working days yan. When you say working, it's from Monday to Friday. Exclude holidays and weekends. And then for up here, beginning this year, gagamitin na rin natin Zoom, Viber, Facebook. And we again, partner with mga relatives, AAOs para ma-locate. Especially meron tayo mga milestone benefits. For those who will be turning 90, 95, 100, they will be receiving cash incentives from GSIS. Okay, it's good to hear, no? Aling pa sa SSS, we-share niya ang best practices, no? Maybe, unsa po ng mga best practices from other branch na-implement po doon sa atong local branch sa SSS para systematic and well-organized na dili na tayo mga issues or dili na tayo mga daghan ng complaints. Because kaya ako lang masahon before mo react si Sir Joel, masahon ako ang question to both. Observation of some individuals. GSIS para sa gobyerno, SSS para sa privado. Nganong ang pag-ibig na nagservisyo, both gobyerno o privado, wala tayo gulo o issue. Reaction please. Okay, related mo ito ang question. So, muna na ako na lang yung, pero hindi ko na ito nga, ginabudabuhan o pangutanan. Sir Joel, please. Okay, mas maigi na mong tayo mong tanong. Yes. Ang concern. Yes. Meaning to say, you're doing your job. Thank you, ma'am, no? Katong query karon. Di po ko compare sa GSIS or Mageti. Correct. No, kaya lahi pa na nga mo ang coverage. Pero sa SSS karon, no? Dili lang purely private sector ang atong i-assure. In fact, GOs from LGU are coverable to SSS. So, more na yung best practices, no? Naami contact sa tanang mga in charge sa GO sa LGUs and even NGEs, no? Tanang non-government national government agencies. Okay. DPWH, no? Yes. Kay ang DPWH, labason ang binyan, they already registered ang GOs. So, naami contact as katong ko ni Sir Leo na katong nasa contact sa mga LGUs, AAO, mao po na yung among binahimo, no? Ang among mga account officer sa office, napod sila webinar to mga in charge sa mga GOs in some municipalities. So, mao na nagkadaghan ang coverage sa SSS, ang among personnel nagkagamay kay ay nang retire, wala replacement, Wala hiring. na may hiring, kanya mga tanaw na hiring, mga tanaw pala sweldo, mao ni, nagpo pa mga pulis o maestra sa inyong sweldo. So walay ma-apply, naghahan kayo ipang-post bitaw nga sa main office mga vacancies, way ganahan mo apply, kaya naghahan mo ng trabaho, gamay sweldo. Pero kita ang galutang siya, di Japon na lang, no? Pero mana, pag sakto ko ito yung concern, no? Ang pag-ibig, siguro, less ang complaint, ilan naman po nilang member o kung saan po kayo ilang mga benefits na kina-offer sa mga member. No? Ang
SSS, sickness benefits, maternity benefits, disability benefits, natay retirement, burial assistance, death claim, napatay unemployment benefits karon na dugang, no? Salary loan is a privilege, educational loan, no? Mauna nga sa kadaghan nga gihatag nga benepisyo sa membro kay pas-dupas kita na itong mga personnel o accommodate niya mas nadungagan tungod aning online filing sa mga claims kay nalay mo sulod sa mga IDs sa mga MSR o sa mga head sa processing sa member services section, no? So we have also to evaluate kana claim kay katong diyon ni Sir Leo na naamot kay law, no? Is of doing business, no? Na sa anti-red tape na kanang claim dapat i-process within 20 days, 30 days, or ilang days. So, dili po tayo comply sita po na may good sa gobyerno. In fact, kanang documentation bitaw, no, na naay nag-complain sa office, nga daw hindi dawaton ang mga documents gikan sa local civil registrar's office. Now, katulad mo ni Sir Leo kanina, sa audit, ipangita kayo dapat original copy sa ilang documents. Pero, kung nisubmit siya o LCR copy, provided na certified sa local civil registrar's office. Kung PSA copy, kung hindi ka sa Philippine Statistic Office na copy, pwede ang atong mga batan or atong mga personnel pwede certify. So, mauna nga, usahay mo reklamo ang atong mga client, hindi ko malawaton nandikan sa LCR. So, ang hingnan nga, nawaton na mo basta probably certified na sa issuing office. So, muna nga, kami, sa kalan sa mabatan, although sa SSS, no, naghanpag mga kulang, naghanpag mga claims na ma-deliver kamay, pero we are trying our best na ma-process, no, kay ilang mo ng claim, di mo ginanato ko na ngayon nga, ginato ihatag, kay ilang ng katungod nga muhimulos sa ilang mga benepisyo. So, wala na akong ikatubang na kung among i-ratio ang personnel versus sa ilang transaction, kulang din kaya ni. In fact, mauna yung among request nga mayon ka dungagan tao personnel pero wala pa may action from main office. Nalipay ganyan kami nga dunay creation sa Liloy Representative Office. Na-approve naman to, nanay mo ang kasi Mayor Oy. Roberto Way Jr. sa Liloy. Pero naakta man sa COVID-19 pandemic, kaya murag i-cancel man sa Manila ang kanang rep office. So, kaya mahino na po. Lipay din kay at least ang third district din naman din ni ang neighboring municipalities dito na kita, dito na ang oo. Ang Salman, ang kaya mahino kay it's management decision na. Okay. Thank you so much. Now, ato na yung ulit ko na si Sir Manuel kay siya important na appointment ko no. Una siya gawas na to. Bilingon nga mukuan siya kada under protest wala daw siya naalam siya importante kayo kay nga origin kay karon. So, Sir Manuel, any additional information ongoing na program and policy sa GSIS na dapat limawan sa mga libro o kabilang sa pensioners, no? Kay January yung takaroon. Okay, for our pensioners, we will be launching this month the enhanced pensioners loan, which will increase yung maximum loanable amount to 500,000. 500,000? I think I will have to request for a slot here, and slot when the guidelines are available already. Now, in the meantime, our GPAR, our popular GPAR has been extended until the end of this year. Today po, ang ating GSS Dipolog has improved the financial capacity of more than 7,775 members with
Misamis Occidental, and Zamboanga del Norte. And today, we have granted 3.39 billion of pesos. Wow. So, That's a lot nasa of money. content pa rin tayo, no? At babalik naman ito lahat sa atin Yes, in terms okay. of our pension, no? Balik po siya. As reported to you last year, we are still robust, very, very strong pa rin ang ating funds. We are still one of the only two government institutions with over 1 trillion pesos of total assets. So, solid na solid po ang ating pension fund. And then, for mga inactive members, no, but usually mga elected officials, they have, meron kami dalawang programa, no? Ating mga mayors may na-avail of GPAL, yung mga elected officials, pwede na rin sila. How much? How much? The same, 500,000 pa rin. Oh. Maximum na, minimum. Yes, maximum. Oh. And then yung mga wala na sa servisyo, may mga loans, we have reopened itong PRRD, the Program for Restructuring and Repayment of Debt. No? Malaking tulong ito kasi mababa talaga yung interest. And then ang computer loan natin po hanggang April na lang. Itong computer loan natin ay in support of the two programs of the government. Unang-una, di po ba, isinusulong nila yung work from home arrangement. So yung mga wala pong mga computers, gadgets, they may avail of this computer loan. 30,000 lang, pero makakatulong din ito. And then, sa ating DepEd sector, no, since hindi pa talaga, bawal pa talaga ang face-to-face, this is also to support yung distance learning na ginasulong ng ating Department of Education. So ako po ay nakalawawa. No? For those who have not yet availed, hanggang April na lang din po siya, 30,000 lang po siya, 933 o a month na po for 3 years. So on behalf of GSS Dipolog Branch Office, I would like to thank Sir Edgar and of course Ma'am Edith, Manager Joel and Ma'am Auditor for this opportunity. No? GSS Dipolog will not be where it is right now without your help. On Tuesday, I will be reporting to the PGM, to our President General Manager and the MANCOM. And i-report ko po itong magandang accomplishments ng we are always nandun tayo sa mataas na Congratulations. And I cannot do this all alone. No? Kasama ko dyan ang aking team composed of Attorney Belen Tibago, si Ms. Jinky Soronda siguro, I think the relative na, Ms. Jinky Soronda Adam, and the rest of the team. No? Kasama mga guardia natin at saka mga janitors. Lahat po sila ay parte po ng success story of GSS Dipolog Branch Office. So, thank you very much. Kung may mga phone questions along the way, pwede po natin yan sagutin. Okay. So, thank you very much and Happy New Year sa lahat and Happy Fiesta sa ating mga patrons na Yes. Okay, thank you so much, Engineer Leoncito Manuel, ang branch manager sa, nagpas sa SIS, no? Na nagdaghan kayo sa loanable amount, no? Sa GSIS, ang problema, paktay tanan, hindi tigil. Okay, thank you sir. Okay, so mag-set aside na tayo na kung kadi. Sa ito, ma'am, transfer na rin ma'am. Very good, sir. At least po share yun, no? Makuha na to. So, thank you Sir Manuel. Okay, God bless you. Okay, so, ato ko sa akong piniyang pangutana, nag-text na to, no? So, inaputan na. Nagdagan hindi nga, nag-text na to, no? Sir Joel, Ma'am Alma. Atong i-quote, no? Good morning. Pangutana sa SSS. Unsay benefits magbuhat kung naoperahan ka o total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo, o orectomy. Asa o unsay SSS4 benefits mabilog aning kategory. Please, malihog po pangutana, daghang salamat. Okay, who will answer your question, please? Mama? Okay, go ahead, please. Good morning. Itong kuan, kanina nga question about operations, basta actively paying ka, ibig sabihin ng actively paying, kung na-opera ka for
January, dapat na kay contribution at least minimum of 3 months from September down to August last year. 2019. So, karon kung na siya contributions, maka-avail siya o sickness benefit. About sa disability, ang gibayaran nato o disability para aning total abdominal hysterectomy, pag 45 below. 45 years old. 45 years below. Muna yung ginagawa, pag 45 up na, dili na sila qualified for disability, hindi sickness. Okay. But still, they can avail of the benefits. So, they Hindi can kasi basta as long as they are good player. Okay. Hindi paying. But, right thing, ma'am, kaya naman ako, umalala siya procedure. Kahit, Ang filing, once na hospitalized ang member, ang filing is within 1 year. And then, ang atong mga forms, ating mga forms online sa website. Naka-indicate sa dito ang mga so, requirements. sickness na siya, hindi disability. Sickness muna, kung qualified sa sickness, and then, ang disability good, basta, bisan hindi ka actively paying, basta na kay contributions, kung qualify ka dito na 45 below, maka-avail ka disability. Pero sickness, 45 Sa sickness, above. Any age, wala yung class. basta Okay. opera. Kana o palitan yung operahan this year or the past 3 years? Kung sa disability, ma-file mo within 10 years. Pero sa sickness, within 1 year. Okay. So, pwede na tayo. Palalitan mo ng kaligtaan kaya wala kabalo. Basta mo, file. mo na itong kuha ng prescriptive period na within Prescriptive period. Okay. So, additional information coming from Sir Joey. Ako yung sa resort ni Ma'am Alma, usa sa benepisyo nga ma-avail sa membro sa SSS, active member, kaning sickness benefits. Giingon kay Ma'am Alma ganihan na ang usa ka membro sa SSS, halimbawa, nagtaon mula na January 2021. So, ang usa sa requirements diya, kinahanglan na kay dulo. Within the last 12 months, no, prior sa contingency, at least na kay 3 months contribution. So, yan ingon September 2019, paatras August 2018. So, kay 12 months. Kung na kay 3 months nahulog ana, within August 2018 to August 2018 to 2020 August 20 September 2019 to September 2020 2021 na yun, no? Sorry, no? Kapag 3 months ana niya nagdaot ka karon 2021, 3 months contribution, makaabot ka sickness benefits. Now, ang sickness benefits maabil na sa member 100 days per year, no? Bisag kung sa imong sakit, ilang tan pa kayo, hipon, as long na kay medical certificate, ang imong form, dipirmahan sa imong attending physician, nga kinahanglan ka mag-rest kay nagdaot ka, makaabil ka, nga... Alam mo na is per year, Yes. up to how much ang amount na ma-avail nila and what kind of sickness? Sa sickness benefits, depende sa ilang monthly salary credit. Naunsan na monthly salary credit. Kanto na imong i-declare ng imong monthly income. Diba, mabayad man sa atong premium based sa atong monthly salary credit. Panangitan, ibayad ka sa monthly salary credit nga 10,000, no? So, butang ka 1,200 ang imong payment na last year, 1,200 per month, kaya 12% sa imong income is 1,200. So, kanang 10,000, kung nakabayad ka o 6 months, so, how to i-add to 6 months, i-divide by, ang result, i-divide by 180, constant, dahil i-times to 90%. Dahil, kung pila'y approval sa itong attending physician, butanta, approve ang akong attending physician of 10 days, so, itong imong
mabil nga daily sickness allowance katong 10 days nga gi-approach sa atong medical officer o resort sa imong daily sickness allowance mo to'y nawato nimo. So bisan ron sa matang sa imong illness no nga gusto nimo i-avail, pwede basta mo qualify ka katong sa mga kondisyones. Kinahanglan na naakay pulo at least 3 months within the last 12-month period prior sa semester of contingency. Kanang semester of contingency, mo count ka ng 6 months, no? Ay tagkaroon January. So semester man 6 months. So from October 2020 up to March 2021, i-exclude na sa computation. So mautong dito ka sa September 2020, tama August 2019, mamili ang system, automatic na lang. Ang system, mupili na siya dito kung sa'y highest monthly salary credit, mauna siya i-compute sa imo ang benepisyo. Unlike before, manual pa man itong computation, ang in-charge sa kada company, mangita, langan kayo, mangita naman siya dito kung sa'y takas niyang bracket kay mo ito'y computer, alam dako kung maabil ang member na ito. Now, once makunot ng imong sickness benefits nga 120 days in a year. No, unya panalitan nagkagrabe ang sakit. Dili lang kumuta sa atong iyang case kanina kay kung nambol to its limit kung more than 45 hindi na siya kabil sa maternity. Sa disability. Kung pananglit na case nga nagkagrabe ang sakit sa usa ka member, within 1 year, nahulot na niya ang 120 days. Grabe di kayo siguro, mga cancer, mga usapan niya, o gitirahan ko siya, kung sapay na wala ng party siyang lawas. That's the time na ma-apply siya disability benefits. So, i-evaluate ang niyang illness sa atong medical officer kung ngayon pa po siya tagaan o disability. Kaya hindi niya tanan po ng illness qualified, ma-consider as disabled. No? In fact, kung may evaluate sa atong medical officer na ma-qualified siya sa disability, pwede na po siya tagaan o disability benefits. So, kaning SSS, comprehensive, di ba? Murag insurance ba? Mabayad kay dako sa insurance, kanang sasakyan na kay audit, ipidit, ipigil na natin kayo. Pero SSS, ang premium na yung ibaryan per month, pwede na ka makaabil ng sickness sa mga female member, maternity, ayun, natay disability, kung case mawala ang member, natay burial assistance, no? Minimum of 20,000, ang maximum of 40,000, ayun, napagintay survivor benefits, no? Katong death claim. So, ingana ang pamaagi sa ato ang SSS. Okay, thanks so much, no? Ato kang nabudabuhan ko pangutan na lugang, sir, after the commercial break. Pero ato yung pangutan na yung tumago ninyo after the commercial break, okay? Number 1 question is, tanan nga mga business establishments diri sa tibok probinsya sa Buanga del Norte, na-rehistro ba, napamimbro ba sa mga employer nila ang ilang mga empleyado? We have the complete listings. For example, there's a certain kahit lang tayo, ilang tinuan, nakaman sila yung mga kwan, na pamimbro ba dito tanan ang ilang mga sakop sa SSS. We have way of knowing it. Daghan mga evasive na mga employers na dili mo hatag sa dapat sa ilang mga empleyado na katumo, di ba? So, what ay number 1 question na to? Na kuhan ba lang ninyo para maprotektahan po ng mga empleyado sa kabila sa business sector, no? Kabila ka mga underprivileged. Number 2 is, how financially stable ang SSS? Dili lang sa ato, o sa nasunod galing kay, it's because kung financially stable yun ang ato ang SSS, anytime na naay mo claim, makahatag na rin. So, dili ta, mayon nga, dili ka ba magkalusot kay maunay, kay share kay kwarta. So, muna siya, no? And regarding demand power, kabaluta, mo namang i-concept ito kanina, na magaray, kanang position break ka, kulay mga apply, kurang-kurang, may na sildo, and then,
dako mag-power diri, marusahin mga yun o pagsabot, no? Sa inyong mga kliyente, sa mga membro, sa SSS. But then again, unsa po lang ninyo kay mga challenges man along the way, especially so nga, daghan sa ato adyon nga mga private sector, dito din taong technology savvy. So, muna na ay yung challenges along the way nga, siguro po ma-push na inahinay na, pero because of the pandemic, sabot na yun, problema dyan kayo sa talan. So, how we manage sa SSS there sa ato province, nga makahatag po doon sakto po na benefits sa ato mga members, kay they're also earning blood, sweat, and tears para lang po maka-limit sa inyo mga membro sa inyo. Okay. That and more, hindi ito bago kumaan sa atong commercial break. So, atong commercial break, please. Okay, so, Edgar, take it away, please. Okay, thank you very much sa unang pag-acknowledge sa atong mga sponsors sa Patihan ng Dipolo, sa Dipolo na kanan. Live nga ni Mopati sa Kabina 1, Baladero Luna, nga Pagkabayan ng Dipolo. Mga sigyanan sa RMN Dipolo DX DR981 of 94.1 IFM. Salamat kayo sa Vice Governor Honorable Attorney Serino Andres, Presiding Officer of DC Governor sa Lubigan. Ang National Grid Corporation of the Philippines, pinag-inimang sila dati ang Original Corporate Public Affairs Officer sa Nagpasa Higan City. O, nagpaibalo niya itong Batayan ng Gato, kapabuto, nakit na, pinimukawat sa Quintelos Billions na Tibo Terminal Station, nga na dyan ang kubalikan sublo paingon diya sa Mindanao na ibagay kapulo ng Higan City. Ignais mo opisyal sa NGCP. Si Dr. Ruth Brillantes, Board Member 36 sa Buanga del Norte, Chairman Committee on Health, Sanitation, and Human Settlement. Si Director Don Celina, Regional Director, Department of Agriculture 9, Garibaldi sa Buanga City. Janos Marjorie, Megalias ng Star Arts. Ang revision na aking sa kung nakakaroon ng presyo o di matawag sa telephone number 212-1148, kabilang yung pala, ni Janos Yu, ang kahiyaw Tagdumala. Ang WJNT Nursery and Lumber Yard, para sa facility si Corpo Lumber, at pag-iingasan po lang po na Tugalubigan, nasa nila sa pag-iingalas niya itong Kapayan sa Dipolo. Si Congresswoman Junal Baldamat sa House of Representatives, representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Petra Cement, ato ini, alias sa Eras ng Duwas na itong Gabigan sa Zamboanga del Norte. Inali ni Engineer Gilbert Cruz, Petra Cement, dinanaan ng palitatos ng mga kaligtanan ng Secretary sa Dipolo sa presyo. Loob na sa Luwi Pirasa. Ang Swan City Food Terminal nga dinapalakiya o ginumala sa Kasama Growers Association of Quezon City o pagpapalito ni mga Society of Binalo. Ada kagilan kaya ang produkto ng binanyado na kayong framework kasama chips uban pa. Na sila bukas 24 hours sa kuyan sa Kitan. Dugang pa ang nagpaliw sa panagpalikuban sa tulungan ang kapihan sa Dipolo. Di pa rin sa Tasman pagputol ni Board Member Patrick Jean Chan, Minority Leader sa Buyan Palagay Presidency sa Buanga del Norte. Ang Mayor Evan Bongpolvis sa lungsod sa Polanco, Honorable Mayor Ivan Bongpolvis, kauban sa iyang Vice Mayor Carol Acting Mayor sa lungsod sa Polanco, Vice Mayor Honorable Vice Mayor Ortigo Baitita, Planning Officer sa Polanco. Yung masag, Honorable Mayor Melody J. Purin sa lungsod sa Sarog, at lumigas sa Buanga del Norte. Roger William King and Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. Well, of course, at hotel and management sa Hotel Camila 1, like the manager for the Fabrica. Engineer Roland Suriga, Kaupa Check Patika from Cesar Suriga, ang Advisory Council President of Chamber of Commerce and Industry President sa Happy Viewing ng Henry B. Caballero, James at Samantha Caballero sa Ontario, Canada. Shout out kato ng Lady Aguita sa Toronto, Ontario, Canada, o kang King R.D. and Jennifer Tumong sa Duma, Qatar. O dugang panipalyon, tatog na panipalyon sa tulungan ng Patihan sa Dipolo, di pa rin sa mayong pagluton, pero of course, paniusap ka na ito, ang Dipolo Korean Surplus Center na ibutang
Nahamurol ko pa, naya si Rujam Hamrol. Sa Dipolo Korean Surplus Center, naya ka mga stocks pero sa mga bukas. Ang Dipolo Korean Surplus Center, makapagkarihan tayo. So, yung ang nasa pagsakay sa Korean sa Dipolo sa pagkakihan sa mga stitches, mga stickers o mga bags na ang atong amigo na diyan sa pagsakan sa Dipolo na itong Korean sa Dipolo. May police of Canado, ang atong panelist na si Atty. Rosilio Matoy Barinaga nga kaning congressman o kauban ng pulis sa kapihan sa Dipolo. Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Ingutan pa rin ito. Gloria Dilapitan, Pantasinan, let the child out in you o punto na nato ang minimum health protocol sa Gloria Dilapitan, Pantasinan. Inato lang restaurant sa Korea sa Dapitan. Kaya itimala, before the congressman doon yung balita sa kapihan sa Dipolo. Okay, thank you so much, Gar. No, additional itong ads, no, commercial property for sale, location, Cagayan Road, Bicutan, Quezon City, land size, 270 square meters, price 21.5 billion pesos, subject properties, fronting Dipolo Integrated Bus Terminal. Please contact Larry Ripoyo, 0917569713. Commercial property for sale, Rush, land size 193 square meters, floor area 316 square meters, subject properties located right in the heart of Dipolo City. Few walks away from Dipolo Central Public Market. Price 28 million pesos negotiable. Mode of payments 15 million pesos down payment. Remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Ripoyo 091756971183. Land with 2-story commercial building in Dipolo City for sale. Land size 192.8 square meters. Floor area 300 square meters. Price 20 million pesos negotiable. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Subject properties located along one of the heaviest foot traffic in the city. Please contact Larry Ripoyo 091756971183. And land for sales at 5.9 hectares. Location, Barangay Sampol, Dipolo City. Price, 250 pesos per square meters. Frontage, 134 meters. Ideal for subdivision or gasoline station. Please contact Larry Ripoyo, cellphone number 0917-569-7183. And Dipolo Utility Services offers the following services. Type A for 5,000 pesos per title. Commercial property, residential property, or industrial property. Also, processing of state tax clearance. Please see Larry Ripoyo. Okay, back to our discussion sa atong part 2 sa atong kapihan sa Dipolo ng gadabudabod ng issue alang sa atong social security system kauban ni Mama at Auditor at Sergio Ortiz kay si JSIS Branch Manager Engineer Lorencito Manuel. Na siya equally important po na lakaw, no? So, so question number 1, Sir Joel. Naka-membro ba ka na ang ato mga labor, no? Sa labor sector na po, Luis de Boc, Provincia, may mga result po butala coverage. Membro ba ka na ang mga workers sa mga business establishments? Okay. Kani, guwapo niya pamanganan. Dili ko makaingon nga kabimbro tanan. So far, no? Sa pagkakaroon, naalang tayo active employers na na-register sa opisina sa SSS, almost 2,600 employers. So, imo na i-compare from Rizal to Butala, wala siguro na abot o 10%. Right. Employer gani, ang kasabot sa employer nga doon na kayo i-hire nga manpower or doon na kayo i-hire nga empleyado, no? Nag-need ka sa service o sa katao. How many? As far as how many man na ma-consider ni mo nga employer ka? Pilay mo di-hire? One, at least one. No? Sige man ko nag-amend ng law sa SSS. Sa una, kung di mabot 10 employees, di registered. Pero karon, no, in general, kay ang SSS is i-amend last 2019, no? RE 8282 nahimo ng RE 11199, Social Security Act of 2018. Now,
Ang SSS is a special law. Kung unsay may liabilidad sa mga employer na dili mo registered sa imilang employee, una na kay second aspect, una kay criminal aspect. No? Walay penalty, liability. Now, sa akong giingon ganina, naalata sa 2,600 employers registered sa SSS. So, i-compare mo kung employer galing nag-hire ka itong mga tao, nagbayad ka sweldo, nakakay-control sa tao, kung siya magtrabaho, o pila yung sweldo. No? Sir, what if ang employee medyo na bankrupt karong pandemic? Is it compulsory for him to continue still the membership of sa iyang mga empleyado when in fact na-close na mga rin siya? Kung So, automatic po na kung may trabaho. kung ang employer napiktuhan din sa pandemic, nag-close siya sa iyang business, Yes. mag-inform din siya sa office. Okay. Once dili siya magpaibalo sa office, no, registered employer ni siya ang isbutan. Registered employer sa SSS. Na-bankrupt or nag-close ang operation due to pandemic, kinahanglan mag-inform din siya sa SSS. Kailangan kay form na fill-upan termination of business or temporary suspension of business. Probably, na siya supporting documents, kaya sa certification from BPLO, kung Business and Permit Licensing Office, certification nga na-close with ang iyang business. Or from DTI, cancellation of membership, or from BIR, no? Kaya isurrender mo ginahin mong business license. Verify mo ka Oo, bankruptcy. kaya verify mo ka bankruptcy. So, once ma-process ang iyang termination application, i-applyan, so dili na liable ang employer na magbayad sa iyang premium. What if, like pandemic lagi, what if half only of the manpower lost their jobs, half remains? So what happened to the benefits or membership of those mga employees na nawala na sa servisyo? So karon ang mga employer na kadapog skeletal schedule. So 15-15 lang ang duty sa mga empleyado. Meaning rotation. Rotation. Okay. So, ang inyong empleyado kay nagservisyo man sa kumpanya, idawat mangyapon siya sa iyang monthly salary. Although, na-reduce niya compensation kay 2 weeks raman ang iyang pagtrabaho. So, ang employer, obligado niya po siya mulidak sa mga trabahante nga naaan niya po nagtrabaho. So, meaning, naaan niya po income for certain days, 2 weeks. No? So, ang tendensya na mugamay ang premium contribution sa empleyado. Kay kanalitan, sweldo siya 10,000 sa una o sa pag-ulan. Half raman, so 5,000 na lang ang iyang nadawat. So, ang employer, mulidak yapon based sa receive na compensation sa empleyado dito sa 5,000 bracket. So, mugamay ang iyang monthly salary credit na maka-apekto po kuhon ini-apply niya sa mga benepisyo. Kay ang system na to, automatic na mo siya compute kung unsay nakalatag na premium nimo within the last 12 months na kumputon, mao to siya yung gawas. So, mapiktuhan yun ang mga benepisyo sa mga empleyado. So in your record, sir, based on the present status of things again in pandemic, ang inyong record diha sa SSS na mga beneficiaries, diminishing or stable na siya bisa na pandemic? So far sa among na-experience yun, diminishing yun, no? Kaya nag-reduce yun ang mga employer o tao due to pandemic niya. O ganin ang SSS, i-grant aning benefits nga unemployment benefit, no? Kaya ito naapektuhan sa layoff, closure sa company ng mga empleyado, pwede sila matagaan ng assistance sa SSS, kailangan sa pag-apply sa unemployment benefit. So Yeah. ano sila, ang mga previous course na Yes. mga members sa SSS at nagklaro ha, o sa minaw na to, sila mga viewers, previous members sa SSS na nawalan ng trabaho can avail of the unemployment benefit. Yes. How much? Based sa ilang
last 12 months bracket yapon kay Oh, average ba? distribution, Oh. how much? Pero kinahanglan na mabayad siya at least 3 years or more. Okay. Oh, kay i-average man tong imong last 6 months. Oh, so mo to imong Is ma-grant. that a grant or a loan? Grant. Grant, okay, how much? Based on Considering 3 years, yes, Ma'am Alma. Yes, ma'am. ang unemployment na to ay based na to sa ilang monthly salary credit na 50% then times 2. So, parang equivalent to 1 month. Month salary. Okay, that's good enough. Kaya makatawag kayo. Oo, tagagot na. Oo, kaya grant na siya. Kaya niya siya loan. Basta, tanan na, kanang nasa online na po ha, kanang unemployment, submit niya na online. Ang atong retirement, pwede sa online. General. Funeral, kanang loans. Ang muli nakadugang po sa among trabaho kay aside from daghan kay may na-receive na drop boxes, sa drop box na mo, naa pa may evaluate na online. Kato na mga ipang-submit nga online, basta na lang ang gawasad sa inyong ID, na IDs na mo. Kaya, pasensyahan sa karon, pero we tried our best na mapadali din na mo o mahuman kay bisan kami, pansad sa among ito, mas stressed ka kay tagan pa kag mo na tapos mo. So, na mo gini karon nga na kwanta ning pandemic. So, mahal ka bilmi sa inyo ng pasensya. There's a question, ma'am, no? Before I start. There's a question regarding funeral. How much is the burial? Funeral. Ang funeral na to, minimum of 20,000. So, kung ang isang member, bisag ko sana kabulan ang iyang bulog, 20,000 na rin na. Okay. Karon kung dugay na mga member na napatay additional na maximum na up to 40,000. So, from minimum of 20, maximum of 40. Okay. Atong yung scenario kay nakaduong ko ini doon pagpamutan na ko na nagkulang sila to they are living in the same roof. Kaya until sa time na namatay siya, napunta siya sa lahi sa yan kaluha. So, yes, over the dragon. Kinsa ang makakuha sa reliefs? Is it the legal wife? Or katong sa discipline? Or katong yan yung the factor? Okay. Considering na wala di-change sa kaya papers. Nalagyan ko na sa CV ng mom, no? Ang primary beneficiary is the spouse. Oh. Katong In legal case wife, ha? of legal wife. Okay. At ikuha na to. Specific. Mga sila primary, Ah. spouse, at saka mga minor children. Pagdating sa spouse, kaya na, separate na sila. Karon kung ang spouse din na po siya cohabitation, mag-prove na ito na nang kumaliwa po siya, so ma-disqualify siya. Asa to paingon at to ka sa minors, mga bata. Sa mga minors, allowed ta up to 5 legitimate. Legitimate. Okay. Legitimate. Karon kung tulura na illegitimate na ito ba, covered na sila. 50% of the legitimate benefit mo na rin makuha po sa inyo. Minors na our Minors na siya. Yeah, okay. Karon kung wala na siya yung minors na Minors. legitimate, illegitimate na, fine po sa illegitimate na. Basta minors sila. Ha? And then, ang mga minors kay legitimate, ang claim po na, bisan pag nanay ka, kung wala kong gag-alaga sa mga bata, si guardian na din ang pwede po natin claim mo. So, bisan pag biological mother ka, pero bigyan man mo sa imuhang asa itong mga minors na tutang, katong nag-alaga sa minors mo, ito yung apply as guardian. What if kung namingil ko to siya, namatay yung spouse, ngayon, nagkuha siya o pension sa iyang anak o siya, dahil siya gusto namingil. Pero ang ito niya anak, ang sa ito, overlook sa binigyan. Karon kung at first napatadawat siya spouse, then ako siya minors. Karon mo kung mag-binary siya or grabe, ang cohabitation mo na ito, ano ma'am, not necessarily nakasal mo, kundi living in one roof. Yes. Living in one roof. In one roof, ha? Okay. And then,
Even though wala na niya siya. Pero hindi na siya as spouse, Spouse. as guardian. Oh, as guardian. Ito, di minor. To the minors. Ikaw po daw. Kung itong karetal mo, kung talong lalaki sa inyong ingon na kung puro illegitimate na yung guardian ng yung claim, how do you prove na siya yung guardian? Yung guardian. Nabay investigation. Before na mo na i-forward sa processing center, na-establish na namo na siya yung guardian. By way of investigation. Tuon to na namo, mukuha may information from a neighborhood or even the nearest relative sa member na. So kung wala ko yung nakuha lang, kung wala yung kato dito to train sa train, ako ang guardian namin, kung may guardian na mga babae yung kinala, kumukoy sa dito sa inyo, background natin. Namin mga case na sa siya, ako'y gumantay. Okay, magbubuto kayo kayo mo. So may okay ma'am, ngayon siya may gumantay. Again, still, may himong yapon niya o investigation. Kung puli-puli ang lubante mo, sabi na Puli-puli ang bakit? Puli-puli. Another application. Another application. Another application. Okay siya na po ng guardian. Okay. Yeah. Manahin mo na ko ni Sir Joel. I'm just curious. Just for the sake of discussion. Kaya nagkaman practical ka na. We know na it's a reality nowadays. Ever since pagani. So, para lang sa ato ang makuha na discussion, ano tara ko Sir Joel? Nakita ko ba ni sa ato have you encountered this kind of problems in our SSS locality? Kung yun sa inyo pagsulbad na nakakay, it's a long legal process para ko tayo nalatay. Basta when it comes to money, awayin mo na sa kanan. Sir Joel. Tinood yun, no? Nagkantag case na inanad yun. Hindi pa po na nato sila yun. Pugnan, may mga sila na humanitarian reason mo po kung i-proven mo ginayisang ang case. Kaya naka-specify din na sa law. Wala ka, makita lang akong inyong nga. Kana mga surviving spouse, ayaw din yung kawayan ng mga utangan o mga silingan, ayaw mga anak. Kaya inyo ng awayon, mauna yung musulog-putungan sa kusina, magpadala nagsulat. Nga, sikuan, mo nilita po. So, ang MSS section sa SSS will take action on that, no? Padala ng investigator. Ngayon, information from the Burin dito, sa Gandura, sa mga friend. Ano na, kasana ng panghibawan. So, pag abot sa office, proven nga, naagit siya, may kuhabit siya lain. So, mga nang maputol ang niyang pension. Ang share sa surviving spouse. Pero kung naaaghapon niya ang bata, minor, mahimo na lang siya ang guardian. So, hindi mo ni mamalman na niya, mga imong guardian. Pero ang mga bata, kung sa lain ni Kuyo o mga auntie o sa niya, katong yung auntie, mo ito yung apply o guardian sa mga bata. No? Kay Ilo 21, under guardianship pa man. So, mo na nga, mo ni Sir Edgar, magpuli-puli, mo na yung problema. Malangan, kaya tantang, ganun tuwig ka, dahil ni person A, pagkasunod tuwig, person B. So, sa person B na kung mag-apply o guardianship, mauna yung makalaman Especially, sa dako ang maning mo. Awayin mo na siya. Awayin na siya. Wala na ba? Both ba? Mother, father, wala na. So, guardianship, yun ang siya. Yan ako kay money involved. So, it's a priority na. On the part of the kaning sa in-law sa babae o in-law sa lalaki, puros pa po sila makantay mo guardianship. Tinuro. Di ba? Mo na nga, diyan na dahil ang investigation sa sulod na. I-establish sa ICCS, kinsa mo yung tawhana ang nag-alaga, asa mo ginang mga bata karon. Mo na yung makalangan sa claim. Kaya, di ba po basta-basta ang SSS mo recommend nga mo na yung guardian kung wala klaro kanang information sa mga silingan. Kaya kailangan na sharing of responsibility. Ato mo 1 week dito sa imong pinakaslula ha. Dili na po ka other week sa imong pinakaslula. So, isa man natin na kasi nang limungkin na legal guardian. Kaya di ko panunan mga bata. Sige, Ma'am Almay, ano po? In another case, ma'am,
parehas si grandparents A at grandparents B. Kung si A ang nag-apply, and then magulang-mula man sila ni A and B, kung hindi man magreklamo si B na nasa ako wala may hinuon natin investigation. Kaya ibig sabihin, Wala okay sila. lang sila. Sinamutan sila. Pero kung reklamo si A at si B, ay i-establish na po nato. Mag-file ka o claim, and then investigahan mo. Nari ko additional pa itong publication na ito, mga. Dili lang po na siya limited na one roof. Kuya kundi na kanang kuban doon kayo, mag-ipon na sila ng many months or years, tapos magkaanak. Usa na rin ang proof na ito, kanang nagkaanak. Disqualified siya. Kaya wala naman siya gakuan sa iyan sa pero sa nasa proof na to, birth certification. Pero katong anak, consider ba ito legitimate, di ba? So, kapit ko siya sa Hindi, wala yung problema kung sa member. Okay. Pero kung sa spouse, Sa spouse na, okay, wala na siya, hindi na siya na-claim. dili na siya mag-qualify as spouse. So, kung ano yung mga love triangle, no? Peligro. Peligro, basta may mga... Love triangle, basta may bawal. Una yung sabi ko yung trabaho. Una ang giling ginawa yun ang gagawin. Wala, at first pa lang, i-first na mo nga, kusulti sila sa tinoon. Kaya mag-iwan nga, pag-file pa lang nila ng death claim, isang dugay na dito kayo silang gabulag, na siya hindi ka-ipon, kung claim ng gapon siya kayo because of legal wife siya. Pero wala man ako sa mga ang kinamatay, wala man usog sa iya, ang machine, ang iya itong mga dependents dito, buta niya, hindi naman legal wife mo yung usog sa mga anak. Pero na siya ilangin dito na sila matay sa langit na. Ay, na siya na, ano ba? Ina na nga news, ma'am, kahit wala na siya ma-report dito sa iyang file. Walang usap ang Walang niya, usap. info. Nagpupunta investigation, especially kung may mag-claim. Ngayon, bugay naman na sila, pero while we interview, makita ang mausahay, mandapan na to sila, mawa sila kasulti sa tinoon. So, we come to investigation, ibawan nila to, nagugay na ito sila nagulag. So, we have to establish kaysa ito yung nakaipon, kaysa ito ang So, kung ito yung info niya, muna ito yung survivor? Hindi na legal wife sa gugay na siya nagulat? Walay makumabaga ang kuan, legal spouse. Kung dugay na silang separate at na siya, nagugabit na siya. Bisag buhay pa to si number. Bisan mo yung name pa mo na Oo, sa sa information pa. beneficiary. Bisan pag siya mo yung naka-report dito, ma-disqualify man siya because of the act na nakuhabit na siya prior to death sa member. Pero kung member mo yung nagkuhabit, Wala yung problema, iyan. okay. So, Stricto na sa pasok may Wala yung problema. Bisan pag dagan kaya siya legitimate, basta si member na, kung kinsa to yung i-recognize na siya affiliation, nataga na siya. hindi ko mga problema na sa sharing. Palitan lang ka legitimate, illegitimate. May sharing pa. Sige, ratio, proportion. May sharing pa. Kay, kung may spouse, may legitimate, Ang share mo na po sa legitimate ng mga beneficiaries ay 10% sa basic pension. So, kung nag-pension siya 10,000, nanay 1,000. So, karon kung na-illegitimate, 50% sa legitimate mo ay yung matawa. So, ayun, mahina na. Binahin na ita. So wala akong pag-iagyawan si legitimate. Legitimate. Okay. Di ba kuha under the law naman ang illegitimate? Sa karon mo, kung wala yung legitimate, tapos wala yung legitimate, puro illegitimate, anong benefit makainan sa legitimate? Is it automatic? Masira ang illegitimate if there is no move of claim hindi ka sa illegitimate. Kung di siya mag-claim, so, good claim naman na kayo, huwag na kayo bawal. Pag time na mong claim na ito si legitimate at ma-establish na ito, makuha tayo dito, way back pa rin sa effectivity sa pension, mabawasan po si legitimate. Kaya bali overpay siya. Starting sa date na nakalawa. Date na lang. Ang effectivity na date of death. Kaya ito Dako, babayan ang legitimate. Alam mo na, nanay kaysa na sir na after ilang
because na-overpaid sila. So, nahihan po, makikip niya kung sila as long na ma-establish nila yung nasa. Eh, nakamit ko, hindi na may balon niya, may form, hindi siya, pagka balon niya, Pwede i-adjudicate na ako eh. Hindi mo daw dito, sumato ko dito, kung tawag na ba? Ano na ako? Pwede wala tayo ibalibaran basta as long na sila yung papers na ma-establish din nato na beneficiaries sila, i-re-adjudicate nato ang claim. So kung overpaid na to sila, pag-way isa, then mubalik na to pag na-normalize na tanan, hatagan na tanan. Okay, question. Do you entertain anonymous complaints? Hey, sabihin sa namin ito kay dalang kasuko, dalang kasina, utangan mo lang may bayan. Nagka mga factories ba involved? So, entertain na mo anonymous claim, although tinawag to pero anonymous na di utang, wala man pirmahin, wala yung mga ikwan siya, address o sa pa. Entertain mo at that time? Yes ma'am, pag in case na inanang ako, nakano kung mga surviving spouse, report na meron siya paligin, pwede din ka na, mo nang i-verify. Kasi, we cannot kung nga sila ka na ng survey sa lilang. And we are, mandate na ito nga, we have to safeguard the benefits of the SSS ang kwata sa SS. So, kung tinuod to, so we have to cut. We have to establish, so ikat na lang ko, ang pagtabi na sa mga nag-contribute. Oh, correct. They are no longer qualified to receive benefits. So, everything. Basta, i-trace lang, itanaw na. Anyway, wala na may mawala. So, is there any circumstance na naka-refund ang member because of illegal claim? Luna? Yes, yeah. Example. Mga overpayment pa, may like the case na kasi naman po yung mga surviving spouse, we have a random investigation. So, pag nag-investigate ni Ana at makakuha ng documented na, we have to cut immediately and they will receive the bill. They have to return effectivity from the start na nag-ipon sila or from the start na magkaanak pa siya, they have to pay. Yung klase sila yung ikabayar. We have to makipag-arrange sila sa SS, the bill installment. Okay. Kaya, ano mo? Nakadawag na po. Oo, gusto na kayo balik mo. Gusto na kayo na nila balik. Pero mayroon ka na tayo bilig. Pero kaya situation, makita report of the recipient. Eh, di ba yung naman sa siyempre, hindi dapat. No. Pero may claim man siya. May claim man siya. Di man mga business, wala siya, di ba? Pero di man ba, ikaw di ba, di man po bumatay ng claim, bayad, kung wala po ay saktong na masiyanan ng bayad. Yung ngayon na ng case, sir, it could be na, kasi nag-deny siya, kay lahat na natong receive na we are good place. We're not, dilita na nung natong pagdudahan sila. So, we have to interview them. Kung na-interview sila, they're talking na namakit sila, baka sila, and then wala lang nalaman na ito na namakit sa ito. So, buhay ito. So most of the cases, they want an along the way. Nagawa na siya o. Alam the way. Okay. Last question is in this kasi we are running out of time. Silver. Spurious claims, fake claims. Sir Joel. In fact, sa una, sa nag-counter pa po, ay nagpa-verify sa yung reports. Ako rin na kisan day yung pinulungan na per-interviewan na pag-aral ko information. Okay? Sa database, nakabutang ng with funeral claim. So, di-trace na mo, nasulti siya na, may time pa nga, dalawa siya Malaysia. Yan, ikaw ang death certificate sa yung mga wonderful. So, i-claim yung funeral, ipinapit sa iligan. Yan, taga-salog siya. Na, support ay siya. So, tay mahinga ni gawas kung ma-proving na buhay pag-ikra, pwede pa nila ito i-contest dito sa buwan, sa komisyon. So, kinasiguro ito, kaya wala sa ibalik. Pero kanang naghangalan, sir, dahil po na sa mga kasim, natagabalikan, Antonio Magallanes, naghangalan na Israel, pero hindi pa sa pero hindi naghangalan na yung mga punsa po, no? Okay.
name. Ito na sa middle initial na Sa middle initial sila mag-differ. Ah. Kaya kayo sa akin, kung may middle initial na naman. Kaya may nag-isip dito ka nga, no? We have to establish, kuha ko na ito ang iyang personal information, and then we retrieve the file niya kung iwan niya sa una, kung siya bagitan siya. So, i-establish ko sa nato kung siya bagitan owner sa SS number. Before na ito, i-go na ito ang mga things. Okay. Wala na din yung panahon, no? Napag-i-add, sir? Napay-add, no? Kay sa akong gilang kaniha, hilit na lang may established namin to mga empleyado na resto sa SSS. So ako gihanyo kung mga empleyado na natrabaho sa certain companies, wala kin sila ma-report or employment sa SSS. Bisita mo sa atong buhakan. Ato sa accounts, management section, kaya sila may in-charge nga mga empleyado, patagaan dito kasiguraduhan sa ilang magtrabaho, pinagi sa pag-resto sa SSS. No, kay karon na ni bagong case nga namatay ang empleyado, pag-claim sa asawa, di man mo qualified of pension. So, nireklamo karon nga mag-affidavit, no. So karon akong ipa-investigate last Friday, niangkon mo pala ng employer nga dugay-dugay na dito niya na trabaho. So willing po siya mubayad sa iyang liability. Pero maulan na malaman ang posiso kay daghan na focus sa record sa namatay, record sa employer kay nibakti pa man siya almost 5 years. So daghan na kaya trabaho. So mo na nga naingon magaling employer nga ako pa man kami nitabangan, noon ko pa rin kumplito. Kaya nilang kami nato, di pa ako mabot sa abogado, pero ito nga manaman. Pero wala nga isip mga empleyado ato ng obligasyon nga mag-monitor po mo kung na-register mo sa SSS. Okay. Basing isigihan na oblida. Kunya, wala yung apply mo retirement o sa pa dahil mga claims ninyo, wala yung mo yung ngalan ninyo, wala yung records. So dapat, online naman takaroon, pwede man mo kuha isis number pero online, ihatag sa employer, nagtrabaho mo, so katungod natin yung mangita sa inyo ang platform nga, marehistro mo sa SSS, katagaan mo seguridad, isa ng inyong pamilya, no? Kaya una ito na ito ang mga panghitalo. So, kung kasayo pa, ayaw mo kahadlok nga muadto sa opisina nga mag-inquire or sa online, o kung maging mo na-rehistro, na ay mga daghan itong mga lawyer kaya sa PAO, mag-execute itong mga pinagit, isubmit sa itong opisina, kaya itong ipa-investigate sa mga in-charge. No? Sa pagkakaroon na tayo duha ka account officer sa atong buhatan, o duha ka acting account officer na nag-serve from Salto, Butala. So, sa kadaghan sa establishment, huwag ginana mo na suroy tanan, pero kung mapopular mo nga mo hatag po mo feedback o katong mga empleyado na wala na rehistro, ayaw mo panuko nga mo sa atong buhatan. Okay. Dayon, katong punutanan ni Ma'am ganiha ang financial capacity sa office, so far stable pa ang buhatan sa SSS. In fact, ang SSS nationwide, wala pa ginapalta o hatag sa mga pensyon, bilulan pensyon sa itong mga member. Okay. Thank you so much. Ito, wala tayo kanaan. 5 minutes na lang. May kind reports and statements. Gikan sa itong mga bisita sa Social Security System kay ni Unaman Ugawa si Gerald Milsito Manuel, atong branch manager sa GSIS. We'll start off with Ma'am Alma Auditor sa SSS Lupalo Branch. Nagpuway ng pasalamat na naka-explain niya sa site sa SSS tungkol sa pag-imbita ng mga edit. Hope nga dili pa ni mo last. Yeah, of course. Dagan pa kayo mga tanong. Ibawa kong ganda nga dagan kayo mga pangutana pa sa sunod na itong kuhan. Or sa itong mga members na daghan kayo o mga pangutana, you can visit sa SSS website. Ito alito nakalista ng tanan. Or i-drop box nila, ito bago niya po na. Maraming salamat o good morning. Okay, thank you so much, Mr. Joel Otis, atong branch manager sa Social Security System Lupalo Branch. Sa dili pa po manamilit, no, ako dahil mahibalo ka ang Social Security System, sugod karong mula na nag-increase sa ilang premium contribution. 1% lang ang i-increase, no? So ang sharing, kung employed ka, 8.5 sa employer, 4.5 sa employee, no? Mga ng 13% na, from 12% to 13%. So 1% ang increase.
Now, nakapunta karon effective January 2021 na nanatay mandatory provident fund. Ito mga employed member with salary 20,000 above, ang employer obligado yun muhatag sa ilang share sa provident fund. Now, kanyang provident fund, usap po siya sa pamahagi sa savings gyapon, no? Kaya imo ra man gyapon ni makuha. For savings karon naghatag ka. Okay, kinahanglan po ka, apply mo sa imong retirement, kung may mga final claim, diha na po nimo ni makuha. No, salamat kayo nining mong programa bisan salamat ni nga tagaan yung katinawan to atong member, no, kanaalis sila concern sa among serbisyo, ang capacity sa atong buhatan, stable pa, kaya kung man nila ang opisina sa SSS, hindi nakabayad siguro ang SSS sa mga pension, mga benefit, sickness, maternity, sa pa mga claims, mga tao, unemployment, mga naging siguro na yung panahon nga, wala kaya ng SSS. Pero super, karon na pa man, so please assure nga, ang tao sa SSS, hindi nato na ang ikanlukan kay maayong pagkadala sa atong mga sa management dito sa taas, no? Okay. Kaya dagang salamat. Okay, thank you so much na wala kita panahon muna na minuta. Nagkasalamat ko kang Sir Joel Lopez sa branch manager sa SSS Dipolog City Branch. Nato ka mga mahal dito atong friendship na sige na to kulito na bagines so kay okay. Kada ka gusto mo facilitate na po tanong mo tama na tanong so and also Engineer Quincy Tumadueng ato branch manager sa GSIS Dipolog City Branch na kanunay natong suki, no? Sa information, ma'am, sir, alay na po, daw po bisa po kanunay sa tutapihan, sir po. To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life. Na yung yata ka mo karuntagan despite the rains. At karon, ninginit na po ng panahon. Salamat kayo, Lord. Sa imong opportunity nga kung yata ka na mo discovery sa Ripolo. Kauban ang mga bisita ng taga-SSS ang taga-GSIS. Kauban si Edgar Salonda, ang panagis si Julius Salabria po dito. Nag-monitor na po diri si Silver Atletico Grubriano sa atong IT Director sa atong social media platforms. Like lang po sa atong YouTube, Facebook, Twitter account sa Lakian sa Ripolo. And of course, dito sa station po dito si Danny Lugo, Station Manager, Edgar Dagumo. So, inisira po hindi naman yung regular anchor and host sa Lakian sa Ripolo ng inyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Okay. Man. Asa man tayo nanginom no? Nga na yung sa ganito. Oo, karanda. Kailan ko na si Alma. Asa ito ka ito ang snacks na gibilin sa Ubang country, makapas kanina, para naman social benefit. Pero, Pagpapatsyog na lang naman Sir Edgar, basin kaning dito nga telephone company karon, basin mo improve atong internet connection. Mao gid problema din sa